Magandang gabi sa inyong lahat, lalo't higit sa lahat sa aming mga kaibigan na sinusubaybayan ang lahat naming mga topic na nakalagay sa YouTube. Umaasa kami na ang topic na ating pag-aralan ngayon, panuorin ninyo ito sapagkat ito po'y mahalaga din at nais namin na inyo itong maintindihan. Ngayong gabi ang topic na ating pag-aralan, ang imperno sa Biblia. Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral, tayo po muna yumuko sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, na muli ninyo kaming ginabayan at tinulungan na sa gabing ito maibabahagi namin sa aming mga kaibigan ang panibagong paksa may kinalaman sa imperno. Kung anuman ang nakasulat sa Biblia, sa gabing ito, Panginoon, ilahad ninyo ang lahat ng mga katotohanan. Pagpapalain ninyo ang aming mga sarili habang tinuturo namin ang mga bagay na ito. Nawa ang inyong banal na espiritu siyang mga ngasiwa sa pag-aaral ngayong gabi. Pinapanalangin din namin ang aming mga kaibigan na walang sawang nagsubaybay sa aming mga mensahe na nakalagay sa YouTube. Umaasa kami sa inyong pangangasiwa. Mga kaibigan namin na nanonood sa kanilang television sa araw na ito. Aming hinihiling, Panginoon, na inyong pangangasiwaan ang kanilang buhay. Buksan ang kanilang pang-iisip at pag-unawa na tulungan ninyo ang bawat isang nanonood ngayon na kanilang maintindihan ang doktrina patungkol sa imperno. Umaasa kami, Ama, na inyong ipagkaloob ito sapagkat ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayon dito tayo sa ating pag-aaral. Ang ating topic ngayon, ang imperno sa Biblia. No, sapagkat maraming mga paniniwala sa topic na ito, itong imperno, maraming mga paniniwala, ngunit may mga ibang mga paniniwala na ang kanilang mga paniniwala wala sa Biblia. Ngunit ang ating pag-aaral ngayon, lahat ating babasahin na nagmula sa inyong mga banal na kasulatan. Akin ding ipapauna sa inyo, kailangan sa ating pag-aaral, papansinin niyo ang mga bawat talata at sapagkat sa mga bawat talata na aming ibibigay, dito natin kukunin ang interpretasyon kung ano ang turo ng Panginoon patungkol sa imperno. Okay, dito tayo sa original na sulat, ang tanong dito, what is the Bible truth about hell? No? Kung mayroong imperno na nakasulat sa Biblia, ano bang mga katotohanan na napapaloob patungkol sa imperno? No? May mga ano bang sa pag-aaral patungkol sa imperno, 4 different words from the original Bible languages are translated by English words hell. No? Ano ba itong mayroong 4 sa pag-aaral, no? Lalo na yung ang Biblia kasi, yung unang sulat sa Biblia, ito po'y salitang Hebrew sa Old Testament at pagdating naman sa New Testament, ito po'y salitang Griego. No, ngunit nung mula sa Hebrew papunta sa English ay nagkakaroon po ng mga pagkakasundo ang mga Bible translator katulad ng mayroong mga ibang salita mula sa original, pagdating sa English tinatranslate nila itong imperno, katulad ng ating pag-aralan nito yung 4 na terminolohiya patungkol sa original na Hebrew, pagdating sa English translation, tinatawag nilang imperno. For example, ang unang pag-aralan natin yung terminology na Sheol. No? Ang salitang Sheol ay galing yun sa salitang Hebrew at atin niyang mababasa sa Aklat ng Mga Awit, 16:10, at atin itong mababasa sa 16:10, for the wealth not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Itong talatang ito, ang may propesiya, ito po yung hula patungkol kay Jesus Christ na siya po'y mamatay, ngunit ang kanyang katawan hindi mananatili doon sa imperno. No? Pero pag titingnan ninyo doon sa original, itong hell, no? Sapagkat ang kanyang katawan, hindi ito mananatili, no? Thou suffer thine Holy One to see corruption. Ito pong may kinalaman ito sa katawan ni Jesus Christ na ililibing sa nilibingan
pero ang kanyang katawan hindi mabubulok. No? Pero pag titingnan ninyo sa original, sa Hebrew, yan po ay Sheol na pagkasulat, pero pagdating sa English, nakasulat dito na imperno. No? Kung titingnan natin sa Tagalog, ang ating Bible Society, maingat sila sa translate mula sa Hebrew papunta sa Tagalog. Kaya nga, pagdating sa Biblia natin, hindi na niya pinalitan yung original na Hebrew, sinusulat pa rin niya yung Sheol. So, katulad dito sa Awit 16:10, sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol, ni hindi mo man titiisin ang iyong banal na makakita ng kabulukan. Ito yung propesya patungkol sa katawan ni Jesus Christ na inilibing sa libingan ngunit hindi nakakakita ng kabulukan. Ito yung banal na si Jesus Christ ang binabanggit dito. Nung mapapansin ninyo, itong Sheol sa original na Hebrew, pagdating sa English, ay sinasali nila ito sa imperno. Kaya nga atin itong ayusin sapagkat patungkol sa imperno ang ating pag-aaral. Kaya nga atin itong aayusin mula sa original at mula sa patungo sa pagsalin sa English, at yung English naman paano ito sinasalin sa ating Tagalog. Kaya nga mayroong ating napag-aralan yun kanina, yung Sheol ay ang ibig sabihin ng Sheol, ito po'y libingan kung saan nilibing si Jesus Christ. Kung atin namang basahin itong sa New Testament na translation, kasi yung Sheol sa Awit 16:10, ang fulfillment yun ay sa New Testament, nang ginamit ito ni Apostol Pedro sa kaniyang mga pangangaral, binabanggit niya itong talata sa Awit 16:10. Ating babasahin itong tala sa Aklat ng Mga Gawa 2:27. Ito yung sulat sa Biblia, because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Mapapansin mo, pariho ang talata, kinukot ito ni Apostol Pedro mula sa Aklat ng Mga Awit, at binabanggit ito niya uli sa New Testament sa Acts 2:27. Pero mapapansin ninyo, mula sa salitang Sheol ay nang tinatranslate sa English, nagiging hell. Pagdating naman doon sa Griego, kasi ang New Testament kasi sa Biblia na sa New Testament ay ang pagkasulat hindi na Hebrew kundi Griego na. So pagdating doon sa Greek, sa English, imperno pa rin ang nakasulat, pero sa ating Bible Society na translation, sa Tagalog na translation sa King James, ay Hades na ang pagkasulat dito. So sabi dito, sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, ni titiisin man ng iyong banal na makakikita ng kabulukan. Na mapapansin ninyo, ito yung sulat, no, mula sa original na ang salitang Sheol o Hades sa Greek, isa lang ang pakahulugan. Ano ang kahulugan nila? Ang kahulugan nito ay libingan kung saan nilagay ang katawan ng ating Panginoong Hesus. Ang Biblia magbanggit ng Sheol o Hades, nang tinatranslate ito sa English, tinatawag na ito sa English na imperno. Kaya nga, pagbabasahin ninyo yung English, maaring malilito kayo, bakit maraming binabanggit sa English na imperno, pero titingnan natin doon sa original kung ito ba'y Sheol, kung ito ba'y Hades. Na? Pero alin man sa dalawang ito, pareho lang ang kahulugan, ito po'y patungkol sa libingan. Mayroon pang isang sulat patungkol dito. Kaya nga pagtitingnan natin, kung ang Hades, kung ating itong unawain na ito po'y imperno na apoy, magkakaroon po tayo ng problema. For example, sa Gawa 2:31, ito po yung sulat, he seeing this before speak of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. Mapapansin ninyo, pagbabasahin natin sa English, he, patungkol ito kay Jesus Christ, seeing this before speak of the resurrection of Christ, di ba? Ang pagkabanggit nito patungkol sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, na hindi, no, that his soul was not left in hell, no?
ang kanyang kaluluwa hindi na nanatili sa impyerno. Neither his flesh did see corruption. No, kung ating i-interpret ito na ang katawan ni Jesus na nanatili sa impyerno, kung unawain ito, na hindi pwede na ang impyerno na ito apoy sapagkat si Kristo ay hindi nakapunta sa impyernong apoy. Pero ang impyerno na binabanggit dito na kung saan si Jesus pumunta ay ang impyerno na binabanggit dito sa original ay Hades, na ang ibig sabihin ng Hades, ito po'y libingan. Kasi pag i-interpret natin ito na impyerno na apoy, nga kung saan si Jesus hindi na nanatili ang kanyang katawan sa kabulukan nang siya'y pumunta sa impyerno, ay mapapatunayan natin na si Jesus pumunta sa impyerno. So, kaya nga ating ayusin itong mga talata na ginagamit sa Biblia sapagkat kung hindi natin pag-aralan ang original na Biblia, ay magkakaroon po tayo ng problema pagdating sa interpretasyon. Ang kasunod na terminolohiya na sinasalin sa English na impyerno, ito yung pangatlo, itong tinatawag na Tartaros. Isang bisis lang itong sinusulat, hindi ito nakasulat sa Old Testament na Hebrew. Isang talata lang ang nagbabanggit patungkol sa impyernong Tartaros, at ito po ay makikita natin sa 2 Pedro 2:4. At ang kahulugan sa Tartaros, ang kahulugan nito means region of space surrounding this world, at ito po'y madilim na lugar kung saan nilagay ng Panginoon ang mga anghel na nagkakasala. Ating babasahin ang 2 Pedro 2:4, ito po yung nakasulat. For if God spare not the angels that sin, but cast them down to hell, and deliver them unto chain of darkness, to be reserved unto judgment. No, napapansin ninyo, nilagyan namin ng dilaw yung kulay na impyerno, sapagkat pag titingnan ninyo sa dito, yung hell dito, babasahin natin sa Tagalog, sapagkat ang Diyos ang anghel ay nagkakasala, hindi sila pinatawad nung sila ay nagkakasala. Ngunit sila ay itinapon doon sa ilalim ng impyerno, no? But cast them down to hell. Ang impyerno dito na binabanggit, kahit basahin ninyo sa Tagalog, impyerno ang tinutukoy niyan. Pag titingnan ninyo yung impyerno diyan, ay Tartaros yan sa original na Greek, no? At inilalaan sila, nire-reserva yung mga anghel na nilagay sa Tartaros sa araw ng paghuhukom. Ating babasahin dito sa Tagalog, ating mababasa na ito'y impyerno ang pagkasulat doon sa hell, no? Sapagkat, sabi dito, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng nagkasala, ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno, kinulong sa mga hukay ng kalaliman upang ilaan sa paghuhukom. Pag titingnan ninyo itong impyerno na kung saan nilagay ang mga anghel na kasama ni Satanas, ay Tartaros po yon sa original. Pero yung Tartaros, hindi po yon impyernong apoy. Yung Hades, hindi po yun impyernong apoy, yun po yung libingan. Yung Sheol, yun po yung libingan. Ito lang Tartaros, iba itong pagkakaiba. Hindi ito libingan, kundi ito yung lugar ng kadiliman na kung saan itinapon ng Diyos ang mga anghel na nagkakasala, na nakasama ni Lucifer. Now, ating pag-aralan itong ikaapat na pagkatawag sa impyerno, ito yung tinatawag na Gehenna, o sa ibang sulat sa Griko ay Gena, no? Ating titingnan ito, no? Sabi, ang kahulugan nitong Gena, the valley of Hinnom, applies literally to the valley of Gehenna near Jerusalem, where in Christ's day all kinds of refuse were cast, including the carcasses of beasts and unburied body of criminals. Fire will keep burning to consume these waste materials, no? At kung ating babasahin itong Matthew 5:22, 29 at 30, pag titingnan ninyo sa original, binabanggit na naman dito yung impyerno, pero itong impyerno dito ay Gehenna na dito sa original na Greek. Ano bang ibig sabihin nitong Gehenna? Ang Gehenna, ito po'y sa kapanahonan ni Jesus Christ sa Jerusalem, mayroong lugar ng Hinnom na kung saan araw-araw mayroong apoy doon na hindi namamatay.
Kaya nga doon tinatapon ang mga patay na hayop, mga hindi nalilibing na criminals, no? At ito po'y buong araw at gabi nagliliyab ito na apoy. Mga basura doon tinatapon sa kapanahunan ni Jesus Christ. At nang binanggit sa Biblia ang impyerno, ito yung ginagamit ni Jesus Christ na terminolohiya na Gehenna. For example, saan natin mababasa sa Matthew 5:22. Ito yung pagkasulat. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat napupuot sa kanyang kapatid ay napasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang nagsasabi sa kanyang kapatid, raka, mapapasapanganib sa Sanhedrin. Yung Sanhedrin, hukuman o Supreme Court. At ang sino mang nagsabi, ulol ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Na mapapansin ninyo, itong impyernong apoy, pag titingnan nito sa original, ito po'y Gehenna. No? Kaya nga, mapapansin ninyo itong Gehenna ang sulat, kaya nga ito po'y patungkol sa everlasting punishment. At binabanggit dito yung Hinnon, Gehenna, a valley of Jerusalem, use figurative ang pagkasabi nito, at ito pong pangalan ng lugar ng everlasting punishment. Pero yung everlasting punishment sa pamamagitan ng apoy ay ang original dito na Griego ay Gehenna. Kaya nga kapag mayroong nakasulat na impyerno sa Biblia, titingnan ninyo riyan sa original kung ito ba'y Hades, ito ba'y Sheol, o ito ba'y Tartarus, o ito'y Gehenna. Kung ang Gehenna ang nakasulat sa Biblia, ito po'y patungkol sa impyernong apoy. Aming tinuturo ito sapagkat gusto namin mamumulat ang inyong pag-aaral. Gusto natin na magkakaroon ng kamulatan, no, kung ano ba talaga ang original na sulat doon sa original na Biblia nang sinalin na ito sa English, sa Tagalog. Kasi magkakaroon tayo ng problema kung hindi natin aayusin ito sapagkat apat na mga katawagan sa impyerno na pagdating sa English ay isa lang ang kanilang translation, impyerno. So pag babasahin natin yung English o sa Tagalog, magkakaroon tayo ng problema pag hindi natin aayusin. Kaya nga, sa ating talakayan ngayon, ating aayusin muna itong mga terminolohiya patungkol sa impyerno. Katulad dito sa Matthew 5:29, itong dalawang bersikulo, Gehenna pareho ang original dito sa impyerno. Ating babasahin, and if thy right eyes open thee, kung ang dahilan daw sa ating pagkakasala ang ating mata, sabi ni Jesus Christ, ay uukitin mo siya. No? Mas mabuti pa na papasok ka sa langit na iisa ang mata kaysa itatapon ang iyong katawan, ang buong katawan doon sa impyerno. No? Ang impyerno dito na tinutukoy ay Gehenna. At kapag ang Biblia magbabanggit ng impyerno na Gehenna, ito po'y patungkol sa impyernong apoy na kung saan doon ititapon ng Diyos ang mga makasalanan. Dito sa 30, and if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should cast into hell. No, ito yung, kung ang dahilan daw sa ating pagkakasala, yung ating kamay, yung ating kanang kamay, ay puputulin mo. Mabuti pa na ay isa lang ang kamay na mayroon ka, ngunit papasok ka doon sa kaligtasan kaysa itatapon ka doon sa impyerno. Now, mapapansin niyo itong impyerno na binabanggit dito, ito po'y naglagablab na apoy na kung saan dito itatapon ng Panginoon ang mga makasalanan. Na sa original, Gehenna yan ang pagkasulat lahat. Dito din sa Kapitulo 10, 28, Gehenna uli itong nakasulat dito. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay sa katawan, datapwat hindi nagsisipatay sa kaluluwa. Kung di bagkos katakutan ninyo yung nakapuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. No, sabi ni Jesus Christ, ito yung sa panahon ng pag-uusig. Sabi niya, huwag ninyong katakutan yung nang-uusig sa inyo. Yung pumapatay sa inyo, hindi lang pumapatay lang yan sa inyong katawan, pero hindi yan nakapatay sa inyong
kaluluwa at katawan. Katakutan ninyo yung makapuksa sa kaluluwa at katawan sa impyerno. No? Ang mga nag-persecute, katawan lang ang kanilang mapuksa. Ngunit kapag ang Diyos ang magpuksa sa isang makasalanan, katawan at kaluluwa, mapupuksa ng Diyos yan doon sa impyerno. Both body and soul, God could destroy it and to the hellfire. No? Kaya nga yung binabanggit dito na impyerno ay Gehenna ang pagkasulat niyan. No? Gehenna uli yan. Now dito, totoo ba na ang impyerno ay walang katapusan? Dito tayo ngayon, naaayos na natin ang mga katawagan doon sa original, papunta sa translation sa English at sa Tagalog, mayroon lang 4 na mga terminolohiya. Ngayon atin namang pag-aralan ngayon, ang pangalawang tanong, totoo ba, Brother John, na ang impyerno ay walang katapusang parusa o walang hanggang paghihirap sa apoy? No? Kasi maraming nagsasabi, no, maraming relihiyon na nagsasabi na pagkatapos daw mamatay ang tao, pag siya ay maligtas, pupunta siya sa langit. Pag siya ay hindi maligtas, pupunta siya sa impyerno. At ang paniwala ng karamihan na kapag ang tao ay hindi maligtas, ay papunta siya sa parusang impyerno na walang katapusan. No? Parusang impyerno na walang hanggan, no? Walang kamatayan, at atin itong pag-aralan. Totoo ba ito? No? Paano ito isinusulat sa Biblia? Ito yung pag-aralan natin ngayong gabi. No? Pansinin ninyo ang mga talata na ating babanggitin, sapagkat sa talatang doon natin unawain, ita-translate namin, doon namin ipapaliwanag ano ba ang kalagayan kapag ang tao itatapon doon sa impyerno. Katulad nito sa Mateo 18, versikulo 8, wherefore if thine hand or thine foot offend, kung ang kamay daw o paa, kung ito yung dahilan sa iyong pagkakasala, puputulin mo, no? And cast them from thee. No? Itatapon mo ito galing sa iyo. It is better for thee to enter into life that at life half or main rather than having 2 hands or 2 feet to be cast into the everlasting fire. Na dito sa 25:41, then shall he say and also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, unto everlasting fire, prepare for the devil and his angels. Na mapapansin ninyo, 2 talata na aming nilalagay, ano po ang nakalagay doon sa impyerno na pagkasulat? Ito po'y tinutukoy na everlasting fire. No? Kaya nga ating pag-aralan ito, sabi ang tanong kanina, totoo ba na kapag ang isang makasalanan, parusahan ng Diyos doon sa impyerno, ito ba'y nangangahulugan na ang taong itatapon doon, susunugin siya na walang katapusan, pagsunog, hindi siya mamamatay doon. Pag titingnan ninyo itong 2 talata, ano inyong napapansin? Ang taong makasalanan na hindi maliligtas, itatapon siya doon sa everlasting fire. Ano ba dito ang everlasting? Ito yung ating aayusin. Binabanggit ba ng talata na ang itatapon ang everlasting o yung everlasting doon yung fire? Kasi mayroong pagkakaiba sa 2 pag-uunawa. Saan dito ang walang katapusan, ang itatapon o ang apoy ang walang katapusan? Sa talata na aming pinapakita sa inyo, hindi ang tinatapon na makasalanan ang walang katapusan. Kung di binabanggit dito na walang katapusan, ang walang katapusan dito yung everlasting fire. Ating pag-aralan ito sapagkat hindi mo mapapatunayan sa Biblia na ang makasalanan ang susunugin doon ang walang katapusan. Wala kang mababasa na kapag ang taong makasalanan itatapon doon sa impyerno, siya ay walang katapusan na wala siyang kamatayan. Wala kang mababasa sa Biblia. Ang ating mababasa sa Biblia, itatapon ang isang makasalanan doon sa everlasting fire. Ang walang katapusan dito, yung impyerno ang walang katapusan. Bakit ba ito tinatawag na walang katapusan? For example, katulad dito, mamaya ating sasagutin yan, pero atin munang basahin itong Judas 1:7. Okay, for example, itong Judas. Even as Sodom and Gomorrah and the city about them, in like manner, giving themselves over unto
to fornication and going after strengthless are set forth for an example suffering the vengeance of eternal fire. Katulad daw ng Sodoma at Gomora. Ang Sodoma at Gomora, ito yung dalawang syudad na nagkakasala sa harapan ng Panginoon over to fornication na strength fornication yung kasalanan nila doon. Sapagkat ang lalaki ay nakipagtalik sa kapwa lalaki. Kaya nga nung nagkakaroon ng pumunta yung dalawang anghel sa syudad na yon, ay ang mga tao doon makipagtalik sa dalawang bisitang anghel ni Lot. Kaya nga sinunog yung syudad na yon. Itong syudad ng sinunog ito are set for an example suffering the vengeance of eternal fire. Now, in Sodoma at Gomora, ito yung example na sa paghihiganti ng Panginoon sa eternal fire. Mapapansin ninyo, ang Sodoma at Gomora ba ngayon ay mayroon pa bang nananatiling apoy? Wala. Sapagkat ang Sodoma at Gomora nagiging abo. At ang nagsunog doon sa Sodoma at Gomora ay ang eternal fire. Now, mapapansin natin, ating pag-aralan ngayon, sapagkat ang Sodoma at Gomora, ang sinusunog doon ng mga tao, ay ang location dito, pag gusto ninyong makita yung location, mayroong discovery na-discovery nila kung saang location ang Sodoma at Gomora. Siguro hanapin ninyo yung kay Ron Wyatt na discovery. Ita-type lang ninyo yung name na Ron Wyatt, ay makikita na ninyo, mapapanood na ninyo yung Sodoma at Gomora na discovery. At inyong makikita yung Sodom at Gomora sa ating kapanahonan ngayon, puro abo na yan. Mayroon pang mga sulfur at brimstone na kanilang nadidiscover sa lugar. At kapag sindihan ninyo yung mga sulfur at brimstone, umaapoy yun. No? Mga maputi na mga yung pagsindihan, umaapoy. Pero ating pag-aralan nga, kapag titingnan ninyo, ang Sodoma at Gomora ngayon, nagiging abo na yan. Pero sino ang sumunod, anong apoy ang nagsunog sa Sodoma at Gomora? Ito yung sinasabi ng Biblia na sila'y nakaranas ng pagsunog, paghihiganti sa tinatawag na eternal fire, at yung pagsunog na yun, example ng Panginoon yon sa mga makasalanang itatapon doon. Pero yung apoy na nagsunog doon, yun yung eternal fire. Now, ating titingnan itong eternal fire. Bakit ang impyerno tinatawag ito na eternal fire? Ito, ating babasahin itong dito natin maunawaan bakit ang apoy tinatawag siya na eternal fire. Okay, ating babasahin itong Deuteronomy 4:24. For the Lord thy God is a consuming fire, even a jealous God. No? Kung ating babasahin pala sa Biblia, kung bakit tinatawag ang apoy na ito na eternal, sapagkat hindi pala ito ordinaryo na apoy. Bakit sinasabi ko na hindi ordinaryong apoy? Sapagkat yun palang apoy na nagsunog, yung sumunog sa isang makasalanan, ito pala ay ang Panginoon mismo. No? Alam niyo, darating ang panahon na tatapusin ng Diyos ang ating sanlibutan. Ang sanlibutan natin matatapos ito. Pero paano ito tatapusin? Sa pamamagitan ng impernong apoy. Pero itong impernong apoy na susunog sa ating sanlibutan, kasi tatapusin ng Diyos ang sin at saka sinners. No? He will eradicate sin and sinners in this planet. Pero kapag aalisin niya ang kasalanan at makasalanan, ang susunog dito ay ang eternal fire. Bakit ito tinatawag na eternal fire? Sapagkat ang apoy na susunog sa kasalanan at makasalanan, ang Diyos mismo ang maglinis sa ating planetang makasalanan. Kaya nga, ang apoy dito, atin itong mauunawa na nakasulat sa Biblia. Bakit siya'y walang katapusang apoy? Because the Lord thy God is a consuming fire. No? Sino yung apoy sa Biblia na susunog sa makasalanan? Ang Diyos mismo ang susunog. Kaya nga, ano ba itong Diyos? Siya ay Diyos na walang katapusan. Kaya nga, ang apoy na ito, tinatawag ito sa Biblia na walang katapusan. Kapag ating babasahin ang 9:3, understand therefore this day, that the Lord thy God is He which goeth over before thee as a consuming fire, He shall destroy them. No? Kaya nga, kapag itong Diyos na magbigay parusa, na mag-destroy sa lahat ng mga makasalanan, siya yung consuming fire.
No? Kaya nga ang walang katapusan dito hindi yung yung susunugin kundi yung magsunog, sapagkat yung susunog sa mga makasalanan, ang Diyos mismo ang susunog. Kaya nga tinatawag siya na everlasting fire, sapagkat kaya yung everlasting fire the same sa everlasting God, sapagkat yung apoy na susunog ay ang Diyos mismo. Kaya nga kahit sa New Testament, mababasa pa rin natin sa Hebreo 12:29, for our God is a consuming fire. Kaya nga, sana naintindihan natin na ang Diyos na magbigay parusa, siya ay Diyos na walang katapusan at siya yung apoy na namumuksa. No? Apoy na lumalagablab. How the Bible uses the term eternal and everlasting. Itong dalawang terminolohiya ating aayusin ito, aming ipapaliwanag ito sapagkat dito ang karamihan nagkakamali sa kanilang pag-interpret sa salitang imperno. No, ang paniniwala ng iba, kapag itatapon ka doon ay hindi ka mamamatay. Hindi po 'yon ang nakasulat sa Biblia. Ang hindi mamamatay doon yung apoy. No? Sapagkat ang apoy walang kamatayan. Sapagkat Diyos mismo ang apoy na tinutukoy. No? At ating pag-aralan ngayon itong salitang eternal at saka everlasting. Pupunta tayo sa original na konteksto sa Biblia paano ito binabanggit. No, for example, no, ang Sodoma at Gomora, babalikin natin gagamitin ito na yung salitang eternal, no, nakaranas sila ng example sa paghihirap, sa paghihigante doon sa eternal fire. No, pag ang Biblia magbabanggit ng eternal o forever, ano ba ang kahulugan niyan? No, ating pag-aralan ang Biblia. Ngayon, di ba, papansinin ninyo itong Sodoma at Gomora. Naranasan nila ang eternal fire. No, ating mababasa diyan sa Judas 1:7. Ito yung bilang halimbawa sa lahat na nagkakasala, nakakaranas sila sa eternal fire. Pero mapapansin ba ninyo ngayon, mayroon bang nagbabalita o mayroon bang report, no? Who has ever reported that fire still burning in Sodoma at Gomorrah today? No? Mayroon bang balita na ating nabalitaan na mayroon pang apoy doon na nanatili? Sapagkat itong Sodoma at Gomorrah, nakaranas ito sa eternal fire. So kung naranasan nila yung eternal fire, so kung totoo na itong eternal fire ay walang kamatayan, so nandoon pa yung doon, yung mga tao sa Sodoma at Gomorrah, hindi sila namamatay kung ang masusunog sa eternal fire ay hindi mamamatay. Kaya nga, dito yung isang patunay na itong eternal fire, ang fire lang dito ang hindi mamamatay, pero yung susunugin nila magiging abo. At hanggat magiging abo na, ay mamatay na rin ang apoy. Na papansinin ninyo, kapag kayo magsunog ng mga bagay doon sa apoy, o plastic, kahoy, o anong susunugin ninyo, papel, kapag ilagay ninyo doon sa apoy, anong mangyayari? Masusunog yung plastic. Pagkatapos masunog yung plastic, anong mangyayari pagkatapos? Mamatay din ang apoy. No? Ganon din sa kahoy. Kapag mayroon kang susunugin doon sa apoy, hanggat mayroon pa siyang susunugin, mayroong apoy. Pero hanggat wala nang masusunog, magiging abo na, wala nang apoy. No, napapansin ninyo, ay ang apoy na susunog, ito yung walang katapusan. Pero yung susunugin, ang magiging abo. Titingnan ninyo yung sulat, sapagkat ang Sodoma at Gomorrah, halimbawa yan sa mga masama na susunugin doon sa eternal fire na nakasulat sa Sodoma at Gomorrah. Pag titingnan natin sa 2 Pedro, ay 2:6, ano bang nangyayari nang sinunog ang Sodoma at Gomorrah? And turning the city of Sodom and Gomorrah into ashes, condemn them with the overthrow, making them an example of those that after should live ungodly, the eternal fire. Anong nangyayari doon sa sulat ni Apostol Pedro? Sa pagkatapos sinunog ang Sodoma at Gomorrah, sila po'y nagiging abo, turning into ashes. Mababasa natin litra por litra na ang Sodoma at Gomorrah nagiging abo nang sinunog ito sa eternal fire. Pero nang sinunog ito na nagiging abo na ang Sodoma at Gomorrah, mayroon pa bang apoy ngayon na binabalita na lumalagablab pa ang Sodoma at Gomorrah? Wala na. At itong
larawan sa Sodoma at Gomora na magiging abo, ito din yung larawan sa imperno na maranasan sa mga masama in the coming future, no? Ang sa mga imperno na maranasan doon sa mga makasalanan na itatapon doon. Ano bang ibig sabihin ng eternal? No, ating pag-aralan itong eternal. Ito yung tiningnan ko dito sa dictionary na Hebrew to English. Ito yung pagkasulat. The New Testament writers commonly borrowed language from the Old Testament. Old Testament writers. Kasi ang sumulat kasi doon sa New Testament, si Judas at si Pedro. Binabanggit nila yung Sodoma at Gomora. Pero ang kanilang pagkatukoy sa kanilang pagkasulat, hiniram nila doon sa original na Hebrew yung salitang eternal. Ang salitang eternal sa Hebrew ay ulam. Ano bang ibig sabihin ng ulam? Can also mean something completed. Kung pag completed, kapag susunugin, ang isang makasalanan doon sa imperno, pag makumplito na ang kanyang pagsunog, ano ba yung ibig sabihin na makumplito na ang kanyang pagsunog? Magiging abo na siya, ay mamamatay na rin ang apoy. Now, yan ang ibig sabihin ng eternal. For example, ano naman itong forever? Kaya nga, ang Sodoma at Gomora na nakumplito na ang pagsunog, nagiging abo na sila lahat, ay namatay ang apoy. Dito tayo ngayon sa forever, ating pag-aralan itong forever. Kasi mayroon kasing pagkakaiba ang pagkaunawa doon sa mga Hebrew na kultura kaysa ating mga Pilipino. Kasi pag sa atin kasing mga Pilipino, pag mababasa natin na eternal, forever, ang ating pangunawa, ay walang katapusan yan. No? Hindi yan matatapos. That is continuous. No? Kaya nga, yung ating pag-unawa, kapag marami sa atin nag-aaral na patungkol sa imperno, nang nabasa natin ang apoy walang hanggan, kinukonclude din natin na ang masusunog walang hanggan. Pero hindi yan ang pagkasulat sa talata. Ating titingnan itong forever, yung walang katapusan, no, magpakailanman. Sabi niya dito, sa Exodo 21:6, ating babasahin ito sapagkat binabanggit dito yung forever. Kaya nga karamihan sa aking ginagamit English rather than Tagalog kasi madaling maintindihan natin sapagkat nakasulat talaga doon sa English yung salitang forever at saka eternal. Ating babasahin naman itong 21:6. Then his master shall bring him into the judges. He shall also bring him to the door or unto the doorpost. And his master shall bore his heir through with and all, and he shall serve him forever. Sa kapanahunan kasi ng lumang tipan, ang mga katulong ay binibili at pinagbibili, binibinta sa palengke. Kapag ikaw mahirap, magiging katulong ka, kapag hindi ka na mapakinabangan ng iyong amo, binibinta ka na. At kay sino yung bibili sa katulong na ito, kapag mabibili na nila, dadalhin nila yung nabili nilang katulong doon sa mga judges. At dadalhin naman niya, he shall bring him to the door, or unto the doorpost. Mayroong pintuan doon na dadalhin itong katulong, pag matapos na itong matingnan sa isang judge, at yung kanyang amo, yung kanyang master, bubutasan niya yung tainga. Now, pagkatapos mabubutasan, alam ninyo kung anong ilagay doon sa tainga, isang arites na mayroong pangalan ng kanyang master. Ito yung origin kung bakit ang mga tao mayroong mga arites sa Old Testament. Yun yung paglagay ng arites. At pagkatapos noon, ang sulat sa Biblia, he shall serve his master forever. No. Pero pagkatapos, itong paglilingkod ng alipin magpakailanman, ano ba yung ibig sabihin ng magpakailanman? O itong forever sa Biblia. Itong forever sa Biblia, yet eventually the servant died and the service ended. At kung mamatay na itong alipin, ay ang kanyang paglilingkod matatapos na. Makapaglingkod pa ba yung alipin kapag siya mamamatay? Hindi na. Kaya nga yung forever hanggat buhay pa lang siya. Pag mamatay na, ay mawawala na yung forever. Ganon din ang itatapon doon sa imperno. Yung pag ibabanggit yung forever, pag magiging abo na siya, ay natatapos na. Katulad nito. For instance, si Hannah, dinala niya ang kanyang anak doon sa templo na si Samuel, at nananatili si Samuel magpakailanman. Forever na naman dito ang binabanggit.
Atin itong mababasa doon sa unang Samuel 1:22. Kung mayroon kayong mga Biblia, babasahin ninyo yan sa inyong bahay para inyong maintindihan itong salitang imperno. But Hannah went not up, for she said unto his husband, I will not go up until the child be weaned. And then I will bring him, that he may appear before the Lord, and there abide forever. So sabi ni Hannah, hindi muna ako aahon sa templo. At I will not go up, hindi ako pupunta doon sa templo hanggat siya hindi magiging malaki. At kung siya malaki na, ako'y pupunta doon at that he may be appear before the Lord. Ihahandog siya doon sa Diyos sa templo at doon na siya mananatili magpakailanman. Pero nung si Samuel namatay, nananatili pa ba siya doon sa templo? Hindi. No? Wala na si Samuel sa templo. No? Anong ibig sabihin nung mananatili si Samuel doon magpakailanman? Hanggat buhay si Samuel, mananatili siya doon sa templo. Kaya nga pagdating doon sa Hebrew at pagdating doon sa translation sa English o sa Tagalog, nagkakaroon ng problema ang pang-uunawa natin patungkol sa imperno, sapagkat sa Biblia, hanggat buhay o hanggat mamatay sila, yung forever o eternal, matatapos din yon ang kahulugan sa salitang eternal. Katulad ni Hunas. Si Hunas na nanatili lang siya doon sa tiyan ng isda sa loob ng 3 araw, pero binabanggit yun ni Hunas ang forever. Habang siya nanalangin doon sa tiyan ng isda, sabi ni Hunas, I went down to the bottoms of the mountains, and the earth with her bars was about me forever. Yet hast thou brought up my life from corruption, O Lord my God. Ito yung panalangin ni Hunas nung siya doon sa isda. Pero binabanggit niya yung forever, pero forever ba siyang nananatili doon sa tiyan ng isda? Hindi. 3 araw lang nga siya doon. No? At ito yung mga iba't ibang tawag sa imperno. Ating pag-aralan itong ibang tawag. Sa Job 15:34, hindi lang ang imperno binabanggit ito na eternal, hindi lang binabanggit na forever, kundi ang imperno, a fire shall consume. No? Ang impernong ito daw yung apoy na shall consume. Ano ba yung ibig sabihin ng consume? Ang consume ay para bang pag mayroong papel, hawakan mo yung papel, ilagay mo sa apoy. At kung maglagablab yung apoy doon sa papel, at kapag maubos yung papel, yun po ang ibig sabihin ng consume. For example, mayroon kang susunugin na kahoy. Nagluluto ka, ginagatungan mo yung kahoy. Kapag mauubos yung kahoy, ayun po ang ibig sabihin na fire that will consume. No? Ang apoy na lumalagablab o kumakain. No? Fire will consume us. At itong imperno, sabi niya, now, therefore, why should we die? For this great fire will consume us if we hear the voice of the Lord our God anymore, then we shall die. Now, itong apoy daw, sabi niya, ito yung mag-consume sa mga makasalanan. Kaya nga itong imperno, ito yung kakain sa mga makasalanan, pero yung kakainin ng apoy na ito, magiging abo, no? Ang lahat na susunugin. Katulad nito sa Awit 106 verse 18, and the fire was kindled in their company, the flame burned up the wicked. No? Kanina, nagkukonsume siya sa mga makasalanan, ito naman magbe-burn up the wicked, susunog sa mga makasalanan. For example, marami ng mga bahay na nakikita ninyong nasusunog. No? That fire that burn up the house o the forest, di ba? Mapapansin ninyo. Pero kapag ang apoy sumusunog sa mga bahay, matitira pa ba ang bahay pagkatapos sa sunog? Anong nangyayari sa mga bahay na nasusunog? Nagiging abo. Ganon din ang apoy na susunog sa mga makasalanan, sila po'y magiging abo. Mamamaya aming
patunayan ito. Dito sa Marcos, binabanggit na dito yung imperno, ito yung Gehenna na nakasulat dito, unto hell, unto the fire that never shall be quenched. Ito yung binabanggit niya, na kahit papatayin, ang apoy na ito, hindi siya mamamatay. No? Kahit sa 46, where there's worm, dieth not, and the fire is not quenched. Ito yung sinasabi ni Jesus, no? And if thine eyes offend thee, pluck it out. It is better for thee to enter the kingdom of God with one eye than having two eyes to be cast unto hellfire. No? Itong hellfire dito, ito yung Gehenna at binabanggit ito sa 45 na walang kamatayan ito, hindi mamamatay kahit patayin. No? Katulad ito sa eternal fire kasi ito yung puot ng Diyos, galit ng Diyos na susunog sa mga makasalanan at hindi pwedeng mamamatay ito. Pero kapag mauubos na ang makasalanan, magiging abo na, wala na siyang susunugin. Mamamatay din ito. Katulad dito. For example, mayroon bang halimbawa sa Biblia na nakaranas ng eternal fire, yung apoy na hindi mamamatay ay wala na ngayon. Katulad sa Sodoma at Gomora, halimbawa yon ay wala na ngayong apoy sa Sodoma at Gomora. Nagiging abo na ang Sodoma at Gomora. Ito yung fire unquenchable, no? Yung hindi namamatay, yung cannot be quenched. Dito sa Jeremiah, ito yung warning ng Panginoon, Jeremiah 17:27. Itong yung batas patungkol sa Sabat na nilabag nila at nilusob sila ng mga taga-Babylonia. But if ye will not hearken unto me to hallow the Sabbath day, and not to bear burden, even entering into the gates, at the gates of Jerusalem on the Sabbath day, then I will kindle a fire in the gates thereof, and it shall devour the palace of Jerusalem, and it shall not be quenched. Na nagagalit ang Panginoon sa mga Israelita na patuloy na naglapastangan sa Sabat ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung patuloy kayong magdala ng mga bigat, mga pasanin sa mga pintuan sa Jerusalem sa araw ng Sabat, kung patuloy ninyo itong gagawin, ako'y sindi ng apoy na hindi mamamatay. At ito'y susunog sa mga palasyo ng Jerusalem. Kung nangyayari ba yan? Nung hindi nila pinakinggan ang babala ni Jeremias, anong nangyayari? Nilusob sila ng Babylonia, sinunog ang Jerusalem. No? Kasama na ang templo ng Panginoon. Pero nang sinunog ito ni Nabucodonosor, no? Nung mayroon pang susunugin sa Jerusalem, napakalakas ang apoy. Pero nang nagiging abo na ang Jerusalem, mayroon pa bang apoy na nanatili? Sapagkat binabanggit sa Biblia na ang apoy ay hindi mamamatay. No? Wala na ngayon. Sapagkat nung nagiging abo ang Jerusalem, ay namatay na rin ang apoy na walang kamatayan. Sapagkat ang apoy na sumusunog sa Jerusalem, ang Panginoon mismo yon. Kaya nga unquenchable yung, cannot be quenched, yung fire na nagsunog sa Jerusalem sa panahon ni Nabucodonosor ng Babylonia. No, the fire would not be quenched until their work was completed. No, katulad ito sa forever, eternal, yung cannot be quenched, hanggat hindi makukumpleto yung kanilang pagsunog, ay mayroon pang apoy. Pero pag makukumpleto na, wala nang apoy. Ito yung panghuli nating pag-aaral sa patungkol sa mga terminolohiya, katawagan doon sa apoy. Sa 20 ng Apokalipsis, and the devil that deceived them was cast out into the lake of fire and brimstone, and the beast and the false prophet are and shall be tormented day and night forever and ever. Now, dito yung pagsunog sa mga makasalanan ay mababasa po natin yan sa Apokalipsis 20 mula 10 hanggang 15. No? Mapapansin ninyo, sa karamihan sa nagbabasa ng Biblia, versikulo 10 lang. At kapag pagbabasahin natin yung versikulo 10, ang dyablo na dumaya sa kanila, itinapon doon sa apoy. No? At nandoon din ang
hayop at ang bulaang propeta. Ito yung trinity ni Satanas, si Satan, the beast, and the false prophet, tinapon doon, at shall be tormented day and night forever and ever. Kapag binabasa ng mga tao yon, ay hindi ina-interpret nila, ay yun palang tinatapon doon si Satanas ay forever and ever, walang katapusan sila doon, walang kamatayan ang kanilang kalagayan. Pero hindi yan. Kasi yung binabasa natin, versikulo 10, pagbabasahin natin yung versikulo 14, hindi pwedeng hanggang 10 lang ang ating pagbabasa. Mayroon pang 11, 12, 13, 14. Kapag babasahin natin yung 14, itong eternal fire, tinatawag ito sa Biblia na the death and the hell were cast unto the lake of fire. This is the second death. Itong apoy, yung eternal fire, tinatawag ito na ikalawang kamatayan. Bakit ikalawang kamatayan? Yung mga taong patay, binuhay ng Diyos, tapos pinarusahan doon sa impyerno, susunugin sila doon hanggang magiging abo. Pagkatapos, ito yung second death. No? Pati si Satanas, mamaya aming patunayan na si Satanas sa Biblia magiging abo. No? Gusto kong ipapaliwanag sa inyo itong versikulo 14. Bakit ang pangalang kamatayan at libingan, ang impyerno kasi ditong tinutukoy, hindi ito Gehenna. No? Kung di ang impyerno ditong tinutukoy ay Hades. Ang Hades, libingan. Ang kamatayan at libingan itinatapon doon sa dagat-dagatang apoy. Ano ba itong, dito? Ang dagat-dagatang apoy, ito yung Gehenna, pero ito yung Hades. Bakit itinapon ang kamatayan at Hades? Ang kamatayan at Hades, tinatawag ito sa English na abstract noun. Mga pangalan ito, hindi ito yung namatay, kundi ito yung mga pangalan. Anong ibig sabihin? Bakit sila tinapon doon sa impyerno? Sapagkat ang pangalang kamatayan at pangalang libingan, pagkatapos sa pagsunog sa impyerno, ay hindi na maranasan ang kamatayan at hindi na rin maranasan ang libingan. Kaya nga itong dalawang pangalan, ma-obsolete yan, hindi na yan mag-exist, sapagkat pagkatapos sa pagsunog sa impyerno, ang tao wala ng kamatayan. Hindi na bibigyan na sila ng eternal life. Pero yung susunugin doon sa impyerno, makakaranas sila ng ikalawang kamatayan, makakaranas sila ng second death. At dito sa 15, versikulo 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast unto the lake of fire. Sino mang mga taong hindi masusumpungan sa aklat ng buhay, itatapon doon sa impyernong naglagablab na apoy. No? Kaya pag titingnan ninyo, pag unawain ninyo, ang opposite sa eternal life is not eternal torment. No, kung ang pangunawa kasi ng karamihan, kung mayroong walang hanggang buhay, ang interpretasyon ng karamihan, mayroon ding walang hanggang impyerno. Ito yung paniniwala ng marami, pero wala kang mababasa na mayroong walang hanggang buhay at mayroon ding lugar doon na walang kamatayan. Sapagkat hindi po nababasa na ang itatapon doon sa impyerno, walang kamatayan. Kung di ang walang kamatayan doon, yung apoy. Pero yung tinatapon, hindi po natin mababasa na walang kamatayan. At ito po'y sinasabi sa Biblia na ang itatapon doon, makakaranas sila ng ikalawang kamatayan. Dito tayo sa pangatlo na ating ayusin o sasagutin ng mga tanong, may impyerno na ba ngayon? No? Kung ang susunugin sa impyerno magiging abo, may impyerno na ba ngayon? No, ating pag-aralan ito, kung ating babasahin itong Mateo 25, versikulo 41, kung magkagayoy, sabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin kayong mga sinumpa pa sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ang tanong kanina, Brother John, may impyerno na ba ngayon? Ang sagot ko, kapatid, wala pang impyerno ngayon. Bakit? Kung babasahin mo itong binabasa nating talata, ang impyerno, sabi ng sa talata kasing ito, sa katapusan ng sanlibutan, dalawang grupo ang mga tao, yung sa kaliwa ay kambing at yung kanan ay tupa. Pero yung sa mga kambing, sasabihin niya, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Yung hindi maliligtas. Saan sila? Pasaapoy na walang hanggan,
Itong apoy na walang hanggan, ang walang hanggan dito yung apoy, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Tatanungin kita, kaibigan, ang salitang inihanda, mayroon na, wala pa? Pag sabing nakahanda pa ito para sa dyablo, ang dyablo hindi pa sinunog ngayon sa impyerno. So, ibig sabihin, nakareserba pa itong impyerno, at itong impyerno, ito yung susunog sa dyablo at sa kanyang mga anghel. At hindi lang sa anghel ang susunugin niya, mga anghel, kundi pati yung mga taong mga masama. Kaya nga ang tanong kanina, may impyerno na ba ngayon? Wala pang impyerno. Nakahanda pa ito. No? Kanino ito inihanda ng Diyos ang impyerno? Sa dyablo at sa kanyang mga anghel. No? Atin na natutunan, saan ang lugar ng impyerno? Kung mayroong impyerno, saan ba ang magiging lokasyon sa gagawing impyerno? Maraming mga paniniwala, alam niyo, may mga haka, mga kuro-kuro ng mga tao na ang impyerno daw nasa ilalim ng lupa. No? Kaya nga ating mapapanood sa mga telebisyon, ang impyerno nasa underneath sa earth, na nandoon daw yung impyerno, pero hindi yan. Wala tayong mababasa na ang impyerno nasa ilalim ng lupa. No? Wala din tayong mababasa na nasa ibang planeta o doon sa langit ang impyerno. Saan ba ang lugar ng impyerno? Kapag ating babasahin ang Biblia, ito po ating babasahin sa 2 Pedro 3, mga versikulo 6 at 7. Ating babasahin. No? At nasa pamamagitan din nito ang sanlibutan noon, inapawan ng tubig na pahamak sa panahon ni Noe. Ngunit, ang sangkalangitan ngayon, at ang lupa, itong ating lupa, sa pamamagitan ng gayon ding salita, iningatang talaga sa apoy, itinataan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa mga taong masama. No, ito palang ang lugar ng gagawin ng Diyos na impyerno, ito palang lupa natin. Itong planetang Earth, dito niya susunugin ang mga masama. Kaya nakikita ninyo yung ating larawan, ito yung, ang ating planetang Earth, ito yung susunugin ng Panginoon. Dito niya i-purify ang ating planetang Earth. Kung dito nakatira yung mga kasalanan, dito niya susunugin ang mga makasalanan. No? Kaya nga ito yung impyernong ito, saan ang lugar? Ating nababasa na natin dito po sa ating planetang Earth, at ang susunugin dito makaranas ng ikalawang kamatayan. Saan ba natin mababasa na dito gagantihan ng Diyos ang mga makasalanan at ang mga matuwid? No, sa Proverbio 11, no, sa Kawikaan 11:31, narito ang matuwid gagantihan sa lupa. Gaano pa kaya ang mga masama at makasalanan? So dito din gagantihan ng Diyos sa lupa ang matuwid at makasalanan. Makikita ba ng mga matuwid kapag susunugin ang mga masama? Yes, na? Dito sa 37-34 ng awit, hintayin mo ang Panginoon at ingatan mo ang kanyang daan at ibubunyi ka upang manahin mo ang lupain. Pagka mahiwalay ang masama, iyong makikita. So, dalawang grupo ang magiging magharap sa katapusan, mga mabubuti at masama. Pero sabi na, kapag susunugin ang masama, makikita natin. No? Kaya nga dito, kailan ang impyerno mangyayari? No? Dito naman, kung itong lupa ay gagawin ng Diyos na impyerno, kailan niya susunugin? Na mangyayari na susunugin niya itong ating planeta, o ating lupa, at ang ating langit. Ating babasahin itong Matthew 13, mula 24 hanggang 30, at 36 hanggang 42. Dito natin maunawaan, sa parabulang ito, mayroong kinikwento ang Panginoon, isang parabula na kanyang sinasabi, at kung ating maunawain ito, dito binabanggit niya kung ano ang impyerno. Dito sa 24, sinasaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na nagsasabi, ang kaharian ng langit ay tulad ng taong naghahasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang tao naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Datapwat samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik naman ng panirang damo at sa pagitan ng mga trigo at umalis. Datapwat nang sumibol
ang usbong at namumunga, lumitaw rin ang paninirang damo. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan nagsiparoon at nagpagsabi sa kanya, Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan nga nagmula ang panirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumagawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami ay magsiparoon at yaoy aming bubunutin? Datapwat sinabi niya, huwag. Baka sa pagbubunot ninyo, ang mga panirang damo ay inyong mabubunot pati ang mga trigo. Payagan ninyo na magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani, sasabihin ko sa mga mangangani, titipunin muna ninyo ang panirang damo at pagbibigkisin upang sunugin, datapwat tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. No? Itong kwentong ito ay pinapaliwanag ito ng Panginoon at dito natin maunawaan ang impyerno. Sa 36, ating babasahin ang 36. Nang magkagayoy iniwan niya ang mga karamihan at pumasok sa bahay at sa kanya nagsilapit ang kanyang mga alagad na nagsipagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga tungkol sa panirang damo sa bukid. Interesado yung mga alagad na gusto nilang matutunan yung talinghaga tungkol sa panirang damo. Ito yung kwento ni Jesus Christ at 37. At siya'y sumagot na nagsabi, ang naghahasik sa mabuting binhi ay ang anak ng tao. At alam niyo kung sino itong anak ng tao? Walang iba si Jesus Christ. At ang bukid ay ang sanlibutan. Diba? Naghasik siya doon sa bukid. Ang bukid ito ay ang sanlibutan. At ang mabuting binhi, ito yung mga anak ng kaharian. At ang panirang damo, ito yung anak ng masama. Sabi sa 39. At ang kaaway ay naghasik ng mga ito ay ang dyablo. Diba? Ang naghasik sa mga masamang damo, yung dyablo. At ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan. Yung pag-aani daw, ano daw yung pag-aani? Ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan. At ang mga ngani ay ang mga anghel. Sa 40, at kung paano ang pagtipon sa mga panirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Nakukuha ninyo ang paliwanag ng Diyos, ang paliwanag ni Jesus Christ. Kailan ang pag-aani? Sa katapusan ng sanlibutan. Sino ang mga ngani? Ang mga anghel. At gayon din, kung paano ang pagtipon sa panirang damo at pagsunog sa apoy, ganon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. So, kailan susunugin ang mga tao sa impyerno? Saang lugar? Dito sa lupa. Kailan? Sa katapusan ng sanlibutan. Sa 41, susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na makapagpapatitisod at nagsisigawa ng katampalasanan. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan ang mga pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Kailan mangyayari ang impyerno? Sa katapusan ng sanlibutan. May impyerno na ba ngayon? Wala pa. Maliyan ang malinaw. Kung magkagayoy, magsisiliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Ang mga may pakinig ay dapat makinig. Ito yung pabalita ng Panginoon patungkol sa impyerno at ito yung turo ng Diyos patungkol sa doktrina sa Biblia kung ano ang impyerno. Alam niyo, ito yung nakakalungkot na mga turo. Kung saan ang mga turo na pinapaniwalaan ng marami, yung mga turo na hindi nababasa sa Biblia. At yung mga turo, ang mga tao naniniwala. Pero sa gabing ito, atin na natunghayan ang turo ng Diyos patungkol sa impyerno. Ngayon dito, kailan itong katapusan ng sanlibutan? Kung ang pagsunog sa impyerno, ito ay sa katapusan ng sanlibutan, kailan itong katapusan? Kailan ito mangyayari ang pagsunog sa masama doon sa impyerno? Ang sagot po natin, ito'y pagkatapos sa 1,000 taon.
Sa susunod naming paksa ating pag-aralan ang 1,000 taon sapagkat mayroon pang mga katotohanan na napapaloob doon. Pero pag gusto ninyong babasahin at abagan ninyo ang aming mga paliwanag doon sa nasa tala ng Apokalipsis 20 yan. Kung babasahin ninyo yung Apokalipsis 20, diyan nakasulat ang 1,000 taon sapagkat pagkatapos sa 1,000 taon, saka nasusunugin ng Panginoon, si Satanas, ang kanyang mga anghel at yung hayop at bulaang propeta, susunugin yun lahat. No? Sila yung mga bulaang relihiyon na nagdadaya ng marami. At kung matapos na ang 1,000 taon, ito yung nakasulat, no? Si Satanas kasi gagapusin ito, aming papaliwanag yan sa susunod nating talakayan, yung paggapos kay Satanas sa 1,000 taon. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa sa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila gaya ng buhangin sa dagat. Titingnan ninyo, pagkatapos sa 1,000 taon, pakawalan na siya sa kanyang bilangguan at lalabas siya upang dumaya sapagkat bubuhayin ng Panginoon lahat ng mga masama pagkatapos sa 1,000 taon. Sabihin ni Satanas, ako ang nagbubuhay sa inyo. At ano sila? No? At paligiran nila ang kampamento ng mga banal. Pero ano ang bilang ng mga hindi maligtas na kasama ni Satanas, yung mga masama? Gaya ng buhangin sa dagat. Ganun karami ang mga taong hindi maligtas. Sa 9, at nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa. Kasi sa lupa ang lokasyon ng impyerno. At kinubkob nila ang kampamento ng mga banal. Yung Holy City ng Bagong Jerusalem, paligiran nila sapagkat bababa yan mula sa langit at ang bayang iniibig. At anong mangyari? Bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Ito yung panahon na kung saan susunugin si Satanas. Nakikita ninyo itong ating larawan. Ang Bagong Jerusalem, bababa yan. Yung siyudad ng Diyos, ililipat yan sa ating planeta. Pagkatapos ng 1,000 taon, mabubuhay lahat ng mga patay at si Satanas mangunguna makipagdigma. Gustong agawin ang siyudad. Pero habang paligiran nila ang kalaparan ng lupa, ang bilang nila katulad sa buhangin sa dagat, doon paulanan sila ng apoy ng Diyos. At itong apoy na uulan sa kanila, ito yung tinatawag na consuming fire, eternal fire, sapagkat ang apoy na susunog sa kanila, walang iba kundi ang Diyos mismo. Kaya nga, kapag ating babasahin itong Gis, no, ang dyablo na dumaya sa kanila, ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Si Satanas, tinatapon doon. At asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop. Itong hayop, leader ito ng relihiyon, at ang bulaang propeta, mga leader din yan ng relihiyon, at sila'y pinahirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Alam niyo doon sa impernong ito, itong tatlo ang pinakamatagal na mamatay sapagkat ito yung Trinity ni Satanas. Na kung saan ini-establish niya itong Trinity niya, yung dragon, yung hayop at bulaang propeta, ang mga tao sa buong mundo sumamba sa dragon. No, dito yung kasunod, no? A fire came down from heaven, out of heaven, and devoured them. At sa 14, at ang kamatayan at ang Hades ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. At sino mang hindi masusumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon doon sa dagat-dagatang apoy. No? Ito yung imperno na dagat-dagatang apoy. Ngayon, maaari kayong magtanong, Brother John, parang sa mga una mong talakayan, parang pinapaliwanag mo kanina na ang imperno, kapag susunugin ang mga masama, sila po'y magiging abo. No? Mayroon ka bang mababasa sa Biblia na yung mga makasalanan, yung mga masama, si Lucifer at yung kanyang mga anghel magiging abo? No? Ito po, titingnan ninyo ang inyong mga Biblia, kung gusto ninyong mababasa sa Biblia mismo ninyo sa inyong mga tahanan, babasahin po natin sa aklat ng Malakyas, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. No? Hanggang 4. Ito yung ating babasahin. Sapagkat narito, ang araw dumarating na nagniningas na parang hurno.
at ang lahat ng mga palalo, yung mga mayabang na mga tao, at ang lahat ng mga nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami. O ano ba yung parang dayami? Napakalagablab yung apoy. At ang araw ay dumarating susunog sa kanila. Ano ba yung darating? Hindi pa dumating. No? Dumarating. Sapagkat yung apoy nakahanda pa lang ito. Yung in the future pa ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ano pat hindi mag-iiwan sa kanila ning kahit ugat ni sangaman. Sino bang ugat ng kasalanan? Ang ugat ng kasalanan walang iba kundi si Lucifer. No? Ang kanyang mga anghel. Si Satanas. Doon nagmula sa kanya ang kasalanan, siya yung ugat. Pero sa Biblia, kapag darating na ang pagsunog, susunugin sila na parang dayami, hindi mag-iiwan kahit ugat ni sanga. No? Ano ba yung sanga? Yun yung mga taong makasalanan. Sa 3, at inyong yayapakan ang mga masama sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan na aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Alam niyo ang talatang ito, mayroon talagang perma ang Diyos na sa ibaba. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Anong mangyayari sa mga masama na susunugin doon sa impyerno? No? Yayapakan ninyo ang mga masasama sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng talampakan ng inyong mga paa. At alam ninyo, kapag ang masama na magiging abo, gagawa na ang Panginoon ng bagong langit at bagong lupa. At ang mga nagiging abo na sila sa bagong langit at bagong lupa. Now dito, may mababasa ba tayo na si Satanas magiging abo? No? Marami dito. Mayroon akong kausap na isang pastor ng protestante. Pinabasa ko sa kanya ang talatang ito. At alam niya, siya po'y hindi naniniwala na si Lucifer o si Satanas ay may mamatay. Kasi sa turo sa kanilang mga paaralan, si Satanas walang kamatayan. Si Satanas daw ay isang anghel, espiritu si Satanas, hindi pwede siyang mamamatay. Kasi ang spirit hindi pwedeng mamamatay. Pero hindi yan totoo. Kasi sa Biblia, nakasulat na sa Biblia, kung gusto ninyong mapapatunayan, mababasa ninyo litra por litra na si Satanas magiging abo. Nang pinabasa ko sa kanya itong talatang ito, namangha siya. Sapagkat ang turo sa kanilang school, hindi si Satanas walang kamatayan, pero pag pinabasa ko sa kanya sa Biblia, nababasa pala na si Satanas magiging abo. Ating babasahin ang aklat ng Ezekiel 28, 13 hanggang 19. No? Isa-isahin natin itong mga bersikulo sapagkat dito sa mga bersikulong ito, ating mauunawa kung saan nanggagaling si Satanas, no? Ano ang kanyang kalagayan, o bakit siya nagkakasala, bakit siya itinapon sa lupa, at ano ang kanyang magiging kahantungan ng kanyang buhay. Ating pag-aralan ito, sabay, no? Ating babasahin mula 13 hanggang 19. Sa 13, ito yung ating mababasa. Ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sardio, topasyo, diamante, berilo, onyx, haspe, sapero, esmeralda, karbungko at ang ginto. At ang pagkayari ng iyong panderita at iyong mga plauta na pa sa iyo sa kaarawan na ikaw ay lalangin ay nangahanda. Ito yung si Lucifer, no? Binabanggit siya dito sa 12 na hari ng Tero. Pero ang hari ng Tero na ito, walang iba kundi si Lucifer. No, papapansinin nito, siya daw ay nasa halamanan ng Eden. Nasa Eden ang halamanan ng Diyos. Saan ba itong Eden na halamanan ng Diyos? Wala ito sa lupa, kundi nandoon sa langit. Nang ginagawa si Lucifer, lahat ng mga mahalagang bato nangahanda. Pag bibilangin ninyo yung mga precious stones, mayroong mga 10 mahalagang bato na inihanda ng Diyos na magiging kasuotan niya sapagkat si Lucifer mayroong katungkulan. Ano ang kanyang katungkulan doon sa langit? Kapag ating babasahin yung versikulo 14, ikaw ang pinahirang kirubin na tumatakip. Itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos, ikaw ay nagpanhik panaog sa gitna ng batong mahalaga. Ano ang kanyang katungkulan? Siya ang anointed
Kerubin, no? Kerubin. Sa langit mayroong 3 uring anghel. Mayroong serapim, mayroong 6 ang pakpak. Kapag babasahin ninyo sa Ezekiel at saka Isaiah, mapapansin ninyo yung serapim ay 6 ang pakpak niya. At ang kerubin 4. At ang ordinaryong anghel 2 ang ang pakpak nila. Kaya nga, milyon-milyon yan ang dami. Kapag tayo maliligtas, makikita natin yung 3 uring anghel. At sa 3 uri, Lucifer ay kerubin. Siya po'y tinatawag na tumatakip sapagkat siya po'y naglilingkod sa trono ng Diyos. At kapag sasambahin ang Diyos, tinatakpan niya ang trono o ang korona ng Diyos, tumatakip yung kanyang pakpak doon kahit sa paanan ng Diyos. Kaya sila po'y tumatakip. Saan sila tumatakip? Sa trono ng Diyos. No, mapapansin niyo dito, nang ginawa si Lucifer, siya ba'y mayroon ng kasalanan? Sabi niya dito, thou hast perfect in thy ways from the days that thou hast created. Sakdal siya ng ginagawa. Pero, till iniquity was found in thee. No? Hanggat na ang kalikuan, ang kasalanan na susumpungan sa kanya, anong kasalanan na nagawa ni Lucifer? Sa 17, ito yung kanyang kasalanan. Ang iyong puso ay nagmamataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka saan? Aking inihagis ka sa lupa. Aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Ang kasalanan ni Lucifer doon sa langit, nagmamataas siya dahil sa kanyang kagandahan. At doon siya nagkakasala, nagkakaroon ng digmaan doon, inihagis siya dito sa lupa. At dito siya naghasik ng lagim. Tinukso niya ang tao at ang tao nagkakasala at ang tao sinumpa. Pag titingnan natin sa 18, ano ba ang hatol ng Diyos sa katapusang mga araw kapag susunugin siya doon sa impyerno? Ating babasahin ang 18, sa pamamagitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan at kalikuan ng iyong pangangalakal, iyong nilapastangan ang iyong mga santuaryo, kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo. Sinupo ka at pinagiging abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat na nanonood sa inyo. Ano napapansin ninyo sa talata? Anong propesiya patungkol kay Lucifer? Ano ang hula na napapaloob patungkol sa kanya? Ano ang magiging kahahantungan niya? Kapag siya po'y susunugin sa impyerno, sa malakyas, kahit ugat ni sanga, silang lahat magiging abo. Dito po natin napapatunayan na si Lucifer, si Satanas, kapag susunugin po siya sa eternal fire, no? Yung apoy na walang katapusan, na susunog sa lahat ng makasalanan kahit kay Satanas, silang lahat magiging abo. Sapagkat dito at ating mababasa, at pinagiging abo ka sa ibabaw ng lupa. Anong mangyari kay Lucifer? Siya po'y magiging abo sa ibabaw ng lupa, sa paningin ng lahat na nanonood sa iyo. Mabuhay pa ba siya uli? Silang lahat na nangakilala sa iyo, sa gitna ng mga bayan, nangatigilan dahil sa iyo. Ikaw ay naging kakikilabot at ikaw ay hindi na mabubuhay pa. Mabubuhay pa ba si Lucifer? Si Satanas? Ikaw ay hindi na mabubuhay pa. Kaya nga, mayroon pa bang pagkakataon na pagkatapos sa pagsunog, kung ang lahat ng mga masama, si Satanas, ang mga anghel niya magiging abo na, at ang aapakan na ang mga masama sa planetang ito sapagkat sila ay magiging abo. Anong kasunod na mangyayari kapag matapos na ang pagsunog? Ito po yung magandang balita na nakasulat sa ating Biblia. Sabi ni Apostol Pedro, yamang ang lahat ng mga bagay na ito mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng pagkatao ang nararapat sa inyo? Sa banal na pamumuhay at pagkamakaawain. Ngunit ayon sa kanyang pangako, naghihintay tayo sa bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Ngayong gabi, ating mga kaibigan, atin nang natutunghayan. Amin nang naituturo sa inyo ang mga katotohanan. Ang aming turo maring sa inyong panunood sa mga DVD na aming ginagawa.
siguro masasabi ninyo, first time na Brother John na napakinggan namin ang ganitong turo. Unang pagkakataon na napakinggan namin na si Satanas magiging abo pala sa ibabaw ng lupa. Unang pagkakataon na ang lahat palang susunugin sa impyerno, magiging abo. Unang pagkakataon na ang impyerno pala wala pa ngayon, kundi darating pa lang sa katapusan ng sanlibutan. Kaibigan, maaring mahirap sa iyo na unawain unawain o tanggapin ang katotohanan ito. Pero pag hindi mo ito tatanggapin, kaibigan, wala ng katotohanan na iyong mapapakinggan na katulad nito. Ang Seventh-day Adventist, ito lang ang maaring hindi kilala na mga turo, hindi kilala na relihiyon sa buong sanlibutan sapagkat maliit lang ang aming bilang. Pero ito din yun ang aming matitiyak, kaibigan, na kung anuman ang turo ng Seventh-day Adventist, sigurado kami na ito po'y nanggagaling sa Biblia. Sapagkat pinagsikapan namin na ang lahat naming turo ay lahat nanggagaling sa Biblia. Sabi ni Apostol Pedro, dito tayo magtatapos, yamang ang lahat ng mga bagay mapupugnaw, susunugin ng ganito, sapagkat tatapusin ng Diyos ang kasalanan at makamakasalanan. Anong uri ng pagkatao ang nararapat sa atin? Habang hintayin natin itong katapusan ng sanlibutan, kailangan nating mamumuhay tayo sa kabanalan. Mamumuhay tayo na mayroong pagkamaawain. At dapat nating unawain na tayo'y namumuhay sa isang kadahilanan. Na tayo po'y ihanda natin ang ating buhay sa pagharap sa paghuhukom ng Diyos. At sabi niya dito sa 13, ngunit ayon sa kanyang pangako, naghihintay tayo sa bagong langit at bagong lupa. Habang kami nagtuturo sa inyo, ito yung aming pag-asa. Ito yung aming inaasam. Ito yung aming hinihintay, ang muling pagdating ng ating Panginoon. At sana kapag inyong matutunan ang katotohanan ito, hindi ba mahirap sa iyo? Tatanungin kita, ang turong ito na aming tinuturo sa iyo, ito ba'y katotohanan para sa iyo? Kung ito'y katotohanan para sa iyo, sabahan ninyo kami sa ganitong uring pananampalataya, sa ganitong uring paglilingkod. At sana sa gabing huling katanungan, kaibigan, bago tayo manalangin, pagkatapos masunog si Satanas at ang mga masama, mauulit pa kaya ang kasalanan? Ito maaari mong tanong ngayong gabi, Brother John, pagkatapos susunugin si Satanas at yung mga masama, magiging abo, na unawaan na namin. Ang kasunod na mangyayari, mauulit pa ba kaya ang kasalanan sa lupang ito? Ang Biblia, sa Nahum 1:9, ito yung katapusan, talata na ating babasahin ngayong gabi. Ano ang inyong kinakatha laban sa Panginoon? Siya'y gagawa ng lubos na kawakasan. Ang pagdalamhati ay hindi titindig sa ikalawa. Anuman ang ating kahirapan sa buhay na ito, maranasan lang ito sa planetang ito, sa buong universo, isang bisis lang. At kung tatapusin ng Diyos ang kasalanan, tinitiyak niya na hindi na ito titindig sa ikalawa. At ako'y nagpapasalamat ngayong gabi na inyong napapanood, natutunghayan ninyo ang tamang aral at aming natitiyak ito na wala ng ibang nagtuturo ng tama maliban sa aral na inyong napakinggan ngayong gabi. Tayo po'y manalangin at ipanalangin kita, kaibigan. At sana, pinapanalangin ko ngayong gabi na sana tayo magkakasama sa pananampalatayang ito na magkakaroon ng pag-asa. Tatanungin kita, alin sa turo na madali mong tatanggapin? Ang turo ng karamihan kasi, kung mayroong langit na walang katapusan, ang turo din ng iba, mayroon ding impyerno na walang katapusan. Kung ang impyerno ito'y walang katapusan, walang kamatayan ang itatapon doon, tatanungin kaya kita ngayong gabi, ang Diyos kaya na gumagawa ng ganun, mayroon kaya siyang pag-ibig? No? Siya kaya ang Diyos ng pag-ibig na natutuwa siya doon sa mga masama na milyon-milyon ka mga taon walang kamatayan? No? For example, nagkakasala lang siya, nabumuhay siya within 20 years, pagkatapos doon siya susunugin sa impyerno nang walang katapusan. Siya, matatawag kaya natin na siya ay Diyos ng hustisya, Diyos ng mapagmahal,
No? Hindi po siya Diyos na hustisya, Diyos na mapagmahal. Siya po'y notorious na Diyos. Pero hindi po yan ang Diyos na ating pinag-aralan ngayon. Sapagkat ang Diyos na ating pinag-aralan ngayon, kapag tatapusin niya ang kasalanan, parusahan niya ang makasalanan, sang-ayon sa nakasulat sa mga aklat. Kung gaano kalaki ang kanilang kasalanan, ganon din ang katagal ang kanilang pagsunog sa impyerno. At may mga iba na masusunog na parang papel, na may mga iba na parang kahoy, ngunit may mga ilan na matagal masunog, katulad ng dyablo, ang hayop at ang bulaang propeta doon sa impyernong apoy. Sa gabing ito, nais kitang ipanalangin at imbitahan kitang iyuyuko ang ating mga ulo para sa ating panalangin. Dakila naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Ama, na sa gabing ito aming natatapos ang aming pag-aaral patungkol sa aral, doktrina ng Biblia patungkol sa impyerno. Tinapos, binabasa namin lahat ang mga talata. Maraming mga tao na nag-interpret, nagpapaliwanag sa mga nakasulat sa Biblia, pero hindi nila tinuro, Ama, ang tama. Pero nandito ngayon gabi ang inyong lingkod, pinagsikapan namin na ipapaliwanag ito ng malinaw sa madla. Basbasan mo ito, Panginoon, ang aral na aming binabahagi sa kanila. Na sana sa lahat ng mga nanonood sa programang ito, True Media Ministry, mapakinabangan ito ng milyon-milyon ka mga Pilipino na bawat isa na nakikinig sa aral na ito ay kanilang maunawaan na ikaw pala ang Diyos na mapagmahal. Na ang kasalanan, tatapusin mo ito at hindi na ito mauulit pa sa ikalawang pagkakataon. At yung magkakaroon ng kaligtasan, ibibigay mo sa kanila ang buhay na walang hanggan, walang kamatayan sa mga taong nagtatagumpay. Hinihiling namin, Panginoon, ang inyong mga pangangasiwa sa mga taong nanunood. Sa mga minamahal namin na naghahanap ng kaligtasan. Abutin ninyo sila, Ama. Sa pamamagitan ng aral na ito, sana kanilang maunawaan. Sino sa mga relihiyon ang nagtuturo ng tama at mali? At dadalhin ninyo sila, Panginoon, gabayan ninyo sila na kanilang maunawaan ang mali sa pamamagitan ng mga turo, mga tama. At aming hinihiling ang inyong pangangasiwa sa kanilang buhay. Sana, Panginoon, pagdating ng araw, na kayo babalik na sa sanlibutan ito, ang mga taong niligtas mo sa pamamagitan ng aming paglilingkod, makikita namin sila sa langit na bayan. Salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.